Kain na, huwag kang mahiya. Specialty yan dito. Mahal siguro ang mga yan. May lobster Hindi pa. oh. naman. Dapat kasi kitang pasalamatan eh. Ang sarap ng wine ah. Buti nagustuhan mo. Ayan na. Sir, heto na po yung Russian-style Yun, grilled meat. salamat. Mas gusto kasi ng tiyan ko to eh. Wala kang pinagbago. Maiba ako. Huwag mong dibdibin yung issue kay Mrs. Chow ah. Normal sa atin ang palitan. Kahit nga ako, napalitan na rin noon eh. Oo na. Gets ko na. Kung mayaman din ako, yung yaman kayang bumili ng ospital, ha? Pati ako, kukuha din ng 100 doctors araw-araw. Gusto mo mag-surgery? Sige, contest tayo. Parang World Cup na may malaking knockout matches. Mauna panalo. Ay nako, mabuti hindi ka affected sa nangyari, junior colleague. Ba't ako magpapa-affect? Makinig ka. Planchado ko na ang kinabukasan mo, ha? Petics lang tayo dito. Palawakin mo studies mo. Kung kailangan mo ng degree, kumuha ka. Ilang taon lang, kuha mo na. Ang salary at benefits mo, tataas. Kasi... naplano ko na yung kinabukasan ko eh. Ang totoo niyan, sir. Kahit minsan, hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganitong klaseng buhay. Kinuwenta ko eh. Sa kasalukuyang sahod ko, in less than 2 years, may bahay na ako, kotse, tapos may asawa at anak na ako. Pwede yun, di ba? Sinabi mo pa. Salamat, sir. Good luck. Ay. Naglalaba ka na ng damit mo. Ang galing, ha? Hindi ba ang ospital lang dapat naglalaba ng white coat mo, ha? Ngayon kasi, kailangan kong laban eh. Kailangan kong linisin. Matutuyo ba to agad bukas? Baka madumihan. Okay lang kahit hindi. Sa makalawa pabalik ka. Anong problema? Ganyan ka ba dahil yung pasyente hindi nakaligtas? Nakaligtas siya. Kung nakaligtas pala siya, bakit parang a-attend ka ng libing? Bakit nga? Ay, nako. Kapagod. Sandali ka palang nasa ospital, ah. Sa tuwing uuwi ka na lang sa bahay, para kang namatayan. Sorry. Hindi pala yun swerte. Wag mo na akong pag-alalahanin pa. Sabihin mo na sa akin. Sorry ate. Ayokong pag-usapan. Tsaka na lang. Pag okay na. O, sige. Sir, kaya kita nilibre ng hapunan. Una, siyempre, para magpasalamat. Ang pangalawa, tungkol sana sa... Bakit nag-aalakan ka magsalita? Gusto ko nang umalis at bumalik na sa angkang.
Teka, bakit naman? Doon ko lang kasi nararamdamang kailangan ako. Dumaan din ako sa ganung sistema ng training. Alam ko nararamdaman mo. Hoy, may kukumpara mo ba to sa pangangailangan sa buhay? Hindi mo na makukuha ang ganitong oportunidad pag umalis ka. Babalik ka ba talaga at mananatili sa emergency room na naghihirap sa buhay? Bilang mahirap na doktor, ha? Nung nasa angkang ako, araw-araw ako nagtitren papasok. Inoobserbahan ko yung makakatabi ko. At iisipin, tama. Hindi malaki ang sahod ko. At least hindi kailangan ng allowance. Kung tutuusin nga, kumpara sa iba, mas maganda pa nga yung trabahong meron ako eh. Pero deserve mo ang mas malaki pa. Tama. Pumunta ako dito dahil akala ko deserve ko na mas malaki kesa sa angkang. Kaya nga lang, sa tinagal ko dito, para bang may kulang eh. Alam mo, sa totoo lang, pakiramdam ko nga, ang doktor, dapat nasa lugar kung saan siya higit na kailangan. Nagliligtas siya dapat ng iba na mamamatay kung hindi niya tutulungan. Sa ganong klase ng passion, nagiging worth it ang mabuhay. Gusto mo lang naman pala magligtas ng buhay. Madali lang gawin yan. Nagkakasakit din ng malalang mayayaman. Okay, naiintindihan ko. Next time, kapag may madalang kaso, sa'yo na. Iligtas mo sila. Ano, okay na? Sir, ang totoo, pareho nating alam ang sitwasyon. Na kapag nagkakasakit sila, mag-a-abroad sila, o pupunta sila sa malalaking ospital gaya ng angkang, sino pang pupunta sa atin? Ang tagal ko nang nandito, hindi ko pa nagagawa ang cholecystectomy. Sobrang nakakabagot na eh. Louie, bawat ospital magkakaiba, hindi pare-pareho lahat. Kung dami ng surgeries ang usapan, walang sinabi yung pang-isang taon natin sa isang buwan ng angkang. Kapag pumili ka ng ibang ospital, pumili ka na rin ng ibang buhay, di ba? Louie, sincere ko tong sinasabi. Pag-isipan mo pa ng husto ang bagay na to. Sige na. Ay, sasabayan kita sa wine. Hinay-hinay. Hayaan mo lang ako. Baka kapag hindi ako nalasing, hindi ako makapag-desisyon. Sige na nga. Sir, may sasabihin ako. Bago kasi ako nagpunta dito, may apprentice ako sa angkang. Napakalaking loko talaga ng batang yun. Hanggat merong pasyente, tatakbo siya agad para gamutin. 8 beses napapahama kada araw. Tuwing nakikita ko siya, gusto ko talaga siyang sampalin eh. Sinabihan ko siya na lumayo sa akin. Huwag istorbo. Pero ngayon na, iniiwan ko talaga siya. Pakiramdam ko, tunay na doktor nga siya. Anong tunay? Pakiramdam ko kasi, kumpara sa kanya, basta lang ako nakasuot ng white coat para kumita ng pera at mabuhay. Siya naman nagliligtas talaga ng buhay. Ang pasaway na yon,
Malapit nang matanggal. Ililigtas ko siya. Sir? Pasensya na. Paging Dr. Su. You are urgently needed at the reception area. Paging Dr. Su. You are urgently needed at the reception area. Tumabi kayo sa daan! Miss Sun, Ha? itong uniform, saan ko isasoli? Hindi ko alam eh. Itanong mo sa head nurse. Maymay, blood analysis ICU 18. Nurse Lee. Kunin mo yung take-out. Huwag mo itatapon yung kape. Ha? Yung sa dishes ha? Huwag Uy, Mimi. matamis yung milk tea ko, ha? Bakit nakatayo ka lang? Magtrabaho ka na, bilis. Saan ka nakakuha ng bagong coat? Nagmukha ka ng konduktor, nagmukhang mapurol ka naman. Doc, nandito na yung pamilya ni Bed 5. Oh, Anong ginagawa mo? anong ginagawa mo? Umalis ka na. Bakit bumalik ka pa? Gusto mo rin pero di mo kaya, di ba? Nag-time travel ba ako? Magpatingin ka na sa utak. ICU 12. Nurse Lee, defibrillator! Yung mga kahanap ng pasyente, lumakas mo muna. Pasensya na, salamat. Dr. Lu, pakicheck ang bed 3. Intubation. Opo. Lumabas muna kayo, please. Ano ba, Dr. Wang? Halika na dito! May new patient! Lee, tayo na. Yan, ang daming pasyente. Back to work.
10 milliliter syringe. Five milliliter to. Bakit ba padalos-dalos ka? Sorry po. Uy, galit si Dr. Su. Ha? Apektado ka ba kay Wang Yangming nitong nakaraan? Hindi siya deserving. Wala akong pakialam sa dahilan. Kung hindi ka ayos, mabuti pa lumayo ka sa mga pasyente. Delikado pag ganyan. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako magkakamali. Galit ba si Dr. Su? Syunga ka ba? Hindi mo ba kita? Paano mo nalaman? Sa mahinahong kagaya ni Dr. Su, pagigit sa 50 ang decibels ng boses niya, galit na siya. Trabaho na. Naka-recover ng heart rate. Naririnig mo ako? Naririnig mo ba ako? Nurse, please! Itali mo ang kamay niya! Diazepam, 10 milligrams. Opo. Yes, Doc. 10 milligrams ng diazepam. Naririnig mo ba ako, ha? Bilis, Nurse Lee! Heto na. Restraint belt. Yes, Doc. Teka, Nurse Lee. Mananatili ba ako dito? Ano pa ba? Hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi ako nasisante? Bakit andito ulit yung mentor ko? Sinagot mo na yung tanong mo, ah. Dito ka. Ayos, buti nakahanap ka ng pwesto. Aba, saktong-sakto lang ah. Nice Dr. timing. Lu, ang swerte mo talaga. Naman. Kaabutan mo, mainit-init pa. Mainit-init pa nga lahat, Kagagaling ah. lang nito sa Mukhang masarap kaldero yan. eh. Ayan. Ah, heto na. Brave ka niyan? Kasi, na-miss ko to eh. Grabe, sobrang sarap talaga. Alam mo, Madam Guan, Western food ang kinakain ko doon araw-araw. Hindi ba sila nagsasawa? Mas masarap pa nga to eh. Hindi ka ba komportable doon o bumalik ka dahil kay Wang Yangming? Pareho. May 1 buwan pa siya sa probation niya. Tingin mo ba talaga matatalo niya si Liu Fei? Ay, kung hindi niya matatalo, mas magaling nga si Liu Fei. Eh di umalis na siya. Pareho lang naman ang kalalabasan ah. Magkaiba ah. Pag di niya natalo si Liu Fei, normal elimination lang. Kahit siya makakapagtrabaho pa rin siya, di ba? Pero kapag na-dismiss siya sa tungkulin, magkaibang resulta. At kapag may kailangan uli siyang iligtas sa future, hindi na siya kikilos. Eh paano pag umalis pa rin siya sa huli? Worth it ba yung binigay mong effort? Ay, at least natalo siya kay Liu Fei, hindi sa sarili niya. Para sa akin, saan man siya mapunta, magaling na doktor pa rin siya. Madam Guan, matanong nga kita. Ano yon? Tinago mo yung resignation letter ko at hindi mo pinirmahan. Inasahan mo na ba talaga na gagawin ko to, ha? Ano bang akala mo sa akin? Gusto ko lang mapigilan ka ni Wang Yangming. Hindi ko in-expect na mananatili ka talaga.
Ginulat mo ako ah. Dahil ang kilalang si Dr. Louie, may tinatago din naman palang maawaing side, ha? Siyempre naman. Isa pa nga. Master, bumalik ka ba dito dahil sa akin? Tanga, ano ba? Batiin mo muna siya. Madam Gon, Sabi ng mentor mo, hindi ka magiging mahusay na doktor pag sinisante ka. Huwag kang matouch dyan. Iniwan ko lang yung mataas na sahod at bumalik para iligtas ang professional ideals mo. Pero kahit na ganun na nga, hindi mo pa rin naman kailangan na lumuhod at magpasalamat sa akin dahil doon. Basta maging doktor ka lang na may mataas na medical ethics at marangal na taong kagaya ko. Kung hindi pa sa kanya, babalik ka? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre para sa'yo. At para sa pancake na to, babalik ako. Pwes, wag ka na nga alis. Hindi na, Basta, hindi wag ka na, nga alis. promise. Kung mo pa nga akong dalawa. libre ko na. Pasaway ka, ito lang ang ililibre mo? Kung tutuusin, hindi ka dapat masyadong matawa. Halos 1 buwan pang meron sa probation mo. Kapag hindi mo natalo si Liu Fei, ito na rin ang magiging huling buwan mo dito sa angkang. Alam ko naman na hindi ko siya kayang talunin. Pero saan man ako papunta sa future, hanggat kailangan ako ng pasyente, tutulong pa rin ako sa kanila. Master, hindi kita bibiguin. Anong hindi? Susweldoan mo rin ako? Hindi ko kaya magbayad, no? Pero kaya ko man libre ng inumin. 2 kamay ko pang iabot sa'yo mamaya. Inumin lang ang ililibre mo. Gusto ko ng lamb leg. Brother, pabili naman ako soda. Ayaw malaglag eh. May tuwa pa kasi yan eh. Pindutin mo na matagal. Eh oo, nagbayad ka na ba? Ganito lang. 3, 2, 1. Hey, Tams. Nalaglag na. Pal ka rin eh. Pakitang gilas ka. Teka! Salamat sa drinks, ha? Ano nangyari? 32 years old, nagulungan ng motorsiklo. May tumusok sa kaliwang hita, halos mahimatay. Bilisan na natin! May intravenous access na. Anong lagay niya? Master, stable ang vitals, malakas ang pulso. Gaano kagrabe ang bleeding niya? Walang bleeding, naharangan ng railing yung sugat. Pero wala sa ulirat ang pasyente. Anong natatandaan mo, ha? Nahulog ako sa motorsiklo. Tumama sa tambak ng bakal. Ano pa? Wala ka nang natatandaan sa ambulansya o sa iba pa? Wala na. Nawala na malay? Hindi po. Ipa-CT scan ng utak. Hindi magdudulot ng ganyang amnesia ang mild concussion. Okay. Liu Fei, samahan mo siya. May gagawin ako sa taas. Inuutosan ka ni Dr. Louie. Huwag ka na umangal. Hindi. Masyadong mahaba yung railing. Hindi kasya sa scanner. Maghintay pa tayo. Tumawag kami ng bumbero. Parating na sila. Babalik na lang kami at bubunutin muna yung railing. Matatagalan pa ang mga bumbero. Huwag i-delay ang treatment. Hindi mo ba ako narinig? Parating na nga sila eh. Kapag binunot mo yan hindi kumpirmado kung tinamaan ng aorta, manganganib siya. Kapag hindi siya na-CT scan, hindi malalaman kung may brain damage siya. Paano na? Nakakuin mo ba, ha? Tama na. Hintayin na lang natin sila. Narinig mo? Naloko na. Defibrillator. $220 joules. Sabi ka.
Bumalik na. Paano na-trigger ng leg injury? Electric shock. Electric shock-induced ventricular arrhythmia. Malamang yun nga. Saan ang galing? Mula sa railing. May kuryente yan? Baka dahil sa ulan. Natulungan kasi kaya nag-conduct ng kuryente. May paso ng kuryente, oh. Kita ko yan. Dr. Wang, sunduin mo na yung bombero. Tama ka. Huwag i-delay ang treatment. Tulungan mo ako. Okay siya. Walang bleeding sa brain. Salamat, Doc. Oh, huwag kang malikot! Yung femoral artery! Doc, masakit! Aray! Hindi na mapigilan ang bleeding. Nurse! Sobrang sakit, Dok. Kaya mo yan. Tiis lang. Dali. Dali. 1, 2, 3. Ingat! Yan! Bilis! Large plier, suction, size 0 suture! Tawagin ng vascular surgeons! Yes, Doc! Bilis! Ako sa flyers! BP 60 over 40. Suction agad! Bilis na! Nandyan na! BP 50 over 30. Nagkulaps ang ugat. Ito na. Yung bleeding. Hindi humihinto. Tingnan mo pa. Ayaw huminto. BP 40 over 20. Ihanap mo ako ng matibay na lubid. Saan ako kukuha nun? Basta maghanap ka ng matibay na lubid. Maghahanap na ako. Diinan mo lang. Nasaan ang vascular surgeons? 3 to 5 minutes pa. Bilisan ka mo! Yes, Doc. Ito na! Okay. Ha? Bihitin mo. Dali. Isa pa. Aminto Ano na. nangyari? Femoral injury dahil sa tusok at electric shock. Estimated blood loss 2 liters. Sinong nakaisip nito? Kami nang bahala dito. Huminto ng bleeding. Tayo na. Oh. Yan yung binili mo. Salamat. Wala ka naman. Kung hindi mo nahanap yung power cord, di hihinto. Mabuti na lang nandun ka ng fibrillation.
Ang crucial point, na-diagnose mo yun na electric shock. Treat ka ni Papa ng dinner. Bakit daw? Ewan ko. Sure ka ba na gusto kong i-treat ng papa mo ng dinner, ha? Hindi yung joke. Chinek ko. Day off natin bukas. 6 p.m. Send ko yung address. Mukhang pinupuri mo ako sa harap ng papa mo, ha? Ba't nakatayo ka lang dyan? Pasok ka. Grabe. Big time ka pala? Di, no? Ilang taon nagpalit ng business si Mama eh. Bago yun, working class lang kami. Sa bahay, nagkakaligraphy ka? Mahilig si Mama sa calligraphy at painting. Ayos ah. Ganda ng view ah. Oy, umamin ka nga. Sa ganda ng lugar nyo at dito sa high-end apartment, corrupt official ba ang papa mo, ha? Baka papa mo ang corrupt official, no? Nasaan kwarto mo? Nandun. Dali, patingin ako. May aso ka sa bahay? Wala. Eh, ano to? Oso yan, no? Oso? Grabe ah. Itong balcony mo. Sala na namin to eh. Matanong nga kita. Mayaman ang pamilya mo. Bakit di ka nag-aaral abroad? Bakit ko naman kailangan mag-aral sa abroad? Ano ka ba? Lahat ng med students gusto mag-aaral abroad. 5 years bachelor, 3 years master's, then 3 years for PhD. Kapag nag-abroad ako, gugugulin kong best years ng buhay ko sa ganun lang. Hindi worth it. Bakit naman hindi worth it? Pinili natin ang profesyong to para matuto at maging mahusay, di ba? Tingin ko naman mahusay na ako sa trabaho ko eh. Ang buhay kasi, hindi lang puro trabaho. Dapat mabuhay ka rin. Tama ka dun. Pwede pa experience ng buhay mo. Medyo matigas ang kama mo, ha? Halika na. Oo, ano Umiyak ba? ka na. Tara, ipapakita ko kayamanan ko. May kayamanan ka dyan? Pareho lang eh. Lahat ng sapatos ko, nasa ilalim na ng kama. Paano naging pareho lang? Ayos ba? Ayos, big time ka. Sige, kuha kita ng drinks. Sige, okay. Manang, pasensya na po sa abala. Nako, wala yun. Di ako kakain dyan natin. Nandito ako kina Liu Fei. Laki ng bahay nila. Nabidyoan ko mamaya. Ay, Professor Liu, ba't nandito kayo? Bahay ko to eh. Ano? Pa, nandiyan ka na pala. Maupo kayo. Papa? Oh! Ano, masarap ba? Opo, masarap po. Sabi ni Liu Fei, from Inner Mongolia ka. Yung hometown dishes namin, masarap ba? Masarap po, masarap po. Kung pihigan ako, di sana hindi po ako tumangkan. Heto na yung isda. Ayan. Sige, kain ka marami. Sige po. Ha? Masigla ngayon sa bahay. Matagal na mula nung nagsalong kumain dito ang 3 tao. Tama.
Hirap ang pamilyang to na magkaroon ng 3 tao dito sa mesa. Ang mama niya, dati siyang doktor. Pero businesswoman na. At madalas mag-travel. Usually, isa sa kanila ang wala. O pareho silang wala. Professor Liu, cheers po. Eto po. Bakit nanginginig ka dyan? Di kayo. Kunwari ka pa. Katabi ko si Professor, feeling ko tuloy parang kainuman ko si Nawatwo, Bianche at saka si Jiang Zhongqing. Grabe ka, ang OA mo naman. Di mo lang gets eh. Namit ko na yung pangarap kong mamit. Parang nananaginip ako. Araw-araw mo siya nakikita. Hindi rin naman araw-araw. Pero 20 years na rin kami magkasama sa bahay. Papa ang tawag ko sa kanya. Kung tutuusin, parang exciting nga eh. Eto, tikman mo itong hipon. Sorry po, sir. Okay lang. Chen, halika. Opo. Ako na. Ako na lang dyan. Maupo ka na, iyo. Upo ka lang. Relax lang dyan. Kumalma ka. Sorry po. Kinakabahan po kasi ako eh. Salamat Ito po. na. Ang stability ng kamay mo, mahalaga. Lalo na sa ating mga doktor, di pwedeng manginig ang kamay natin kahit anong mangyari. Huwag kayong mag-alala, Prof. Papracticing ko ulit ang stability ng mga operasyon ko. Para ka nasa military. Wine. Okay. Nga pala, kumusta na yung pasyenteng yon? Nagpapagaling na po. Makakalabas na siya. Professor Liu. Alam niyo yung surgery nung araw na yon, ang laki ng impact sa akin. Kung hindi po kayo dumating, baka di na buhay ang pasyente. Dumating kayo at niligtas niyo siya. Nung araw na yun, habang pinapanood ko kayo sa operating room, may halo kayo ng isang angel. Magmula nun, naisip ko na ang kaibahan natin sa ibang mga propesyon. Ang ibang industriya, nakadepende sa laki ng income. Pero tayong mga doktor, sa buhay ng tao, nagliligtas ang mabait na doktor. Pero ang masasama, hindi kaya. Kaya po magmula nun, isa lang ang goal ko. Ang humusay at makapagligtas pa. Naniniwala ako dyan. Magiging mahusay kang doktor. Salamat po, Professor. Cheers. Hindi magtatagal. Ang Angkang Hospital, ipagmamalaki ka rin. Kung magtatagal man po ako sa Angkang, hindi pa po sigurado. Bakit naman? Maglalaban kasi kami. Isa lang sa amin ang matitira. Tama. Narinig ko nga sa'yo, Liu Fei. Panalo ka na. Hindi pa sigurado yan. Si Liu Fei, mas maraming clinical experiences kaysa sa akin, lalo na practical skills. Sige nga, gusto ko ring malaman.
Bakit mananalo siya sa akin? Dahil 100% doktor siya. At ikaw hindi. Paano niyo nasabi? 100% siyang dedicated sa pasyente niya. Lahat ng bagay ginawa niya para lang maligtas sila. Ang daming pasyente sa ospital araw-araw. Imposibleng gawin yun para sa lahat. Dapat yung gawin para sa bawat pasyente. Kung hindi mo mararamdaman ang kirot nila o maiibsan ang paghihirap nila, kung ganon, bakit mo pa pinili ang maging doktor? Pero mabuti din ako sa mga pasyente ko. Gaano kabuti? Katulad mo ba siya? Maghihintay ka ba sa labas ng conference ng 6 na oras para lang sa isang pasyente? Kaya mo? Hindi mo kaya. Nag-aaral ka ng medicine ng halos 8 taon na, di ba? Sige nga, alalahanin mo. Nagtanong ka ba sa akin ng advice o kumonsulta sa akin? Para sa kapakanan ng pasyente mo? Ginawa mo ba? Hindi, di ba? Huwag nating pag-usapan to ngayon, okay?